Kasi meron tayong x squared. Magbatak tayo na ito sa ellipse. Ewan ko lang pag di pa ito ma-gets ninyo Paano yung super haba na equation? General equation yan namaya. Try natin. Tama tayo sa mga basic. So remember guys, ang kailangan natin is yung center, A, B, tsaka C, tapos yung orientation ng graph. So sabi natin yung center, yan lagay nyo na yung mga given, that is 0, 0. As for vertex natin, sige lang, or yung a squared na lang nga, mamaya na to guys. So yung a squared, that is 100. So magkakaroon tayo dito ng a, which is equals to plus minus 10. So meron tayong center, gets natin yan kasi walang pair yung x and y. Yung a, ito yun. Then remember yung orientation ng graph natin Then yung v squared natin magiging 64. So magkakaroon tayo dun ng p equals plus minus 8. Gets natin yun guys, ay square root lang naman yun. So yung orientation ng graph natin, remember, yung malaking number is under siya ng x squared, diba? So big sabihin yung orientation mo is pa ganito. So kailangan mo yan guys. Ito yung mga need mo. Then as for c natin, so remember yung formula. So yung c squared is equals to a squared minus b squared. So plug lang natin. So yung 100 minus 64, square root lang natin yan. Magkakuha na natin yung c. Ano yung magiging value ng c guys? 36. Ano yung square root ng 36? Gets na yun That is 6. Gets natin yun. Plus minus 6. So meron ka ng orientation, meron ka ng A, B, and C. Proceed na tayo sa graphing. So big sabihin, pag in-graph, lagay ko na lang dito. Saan sa nagsusulat no? So yung graph, ganun pa rin naman guys. Ito yung mga kailangan na data. So yung center, that is 0, 0 sa origin. As for A, yung orientation natin guys, nandito sa pagganto siya. Ibig sabihin yung ito associated sa vertex, ito sa co-vertices, then ito sa foci. So basta guys, yung vertex and foci magkapantay lagi yan. Ibig sabihin align. So nandito yung vertex, dito yung foci yung sa loob. Ngayon, tsura yan. So yung 10 natin guys, mag-move tayo dito sa left andito na si Idol. So 10 units sa left tsaka sa right. Tapos na mag-Roblox. So magkakaroon tayo doon ng 10 units dito. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So ito yung vertex 1 for example. Then yung vertex 2 natin. Nagigets? May events, iba talaga. So, big sabihin, yung ordered pair guys remember kapag ganito yung orientation ng graph mo, big sabihin nagmo-move siya sa x-axis. Sa x yung nagmo-move kasi 0 yung y. So, yung ordered pair na ito guys, that is negative 10, then 0. Ito naman, 10, 0. Mamaya explain natin yan kung paano yung nagmo-move. As for B, meron tayong 8. So 8 units down tsaka up. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ito yung co-vertex 1 natin. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ito yung co-vertex 2 natin. So meron tayong 6 para dito. So meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakit dito ko nilagay yung focus? Kasi nga magkadikit dapat or align or collinear ang tawag sa vertex and focus. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 nandito yan. Focus to natin. So yung ordered pair ganun pa rin naman guys kung ano yung nagmo-move. Kung dito ka naglagay ng number sa vertex, dapat sa focus ganun din. So ibig sabihin ito,
magiging negative 60. Paglagay ng graph niyan guys basic na lang yan. Ito naman 60. As for cover text natin, ito is 8. So 0, 8. Then ito naman 0, negative 8. Then ayun, connect mo na lang yung mga vertices. So ito, connect natin doon. Then pababa. Naging circle. Basta ganyan tsura niyan. So major axis yung pinakamalaki, then minor axis yung pinakamaliit. Ibig sabihin yung major axis na sa vertex, then yung minor na sa co-vertices. Gets yun.